Umiiyak na humihingi ng tulong ang OFW na si Nerissa Katubay habang karga-karga ang kanyang alagang bata sa Hong Kong. Kabababa lang nila ng mga oras na yun mula sa ika-23 palapag na isa sa mga nasusunog ng gusali sa Taipo District. Nakita ko na po yung apoy na, nakita ko na yung gilid ng building namin is umaapoy na din. Yung tsinelas ko po na goma is alam ko sunog na sinog yung dumidikit na siya sa semento. Ano pinambalot mo sa kanya, Ading? Katalan lang po ang gamit. Umiiyak na yung baby. Oo, kasi nga po yung siguro paghigpit ko ng paghawak sa kanila. Nung pagbaba ko po dun sa 11, nagpahinga na po humagot. Parang nawala na akong pag-asa namin kasi parang hindi ko na maabot yung ano ba. Yung baba, ground floor. Parang ang feeling ko bakit hindi natatapos yung hagdan. Ganitong tapang din ang ipinakita ng isa pang OFW na si Rodora Alcaraz nang iligtas din niya ang kanyang alagang bata. Sa tindi ng tinumong mga sugat, hanggang ngayon ay nagpapagaling pa siya sa ospital. Kaya ganun na lang ang pag-aalala ng kanyang kinakasama na si Francis. Kachat pa lang daw niya si Rodora nung araw na mangyari ang sunog. Nung nadinig ko po yun, para po ako'y kinabahan, hindi ko na po alam yung gagawin. Malaya nga po, wala akong magawa. Ang ginawa ko po nung araw na po ngayon, nag-out na agad po ako ng 5 PM sa trabaho, tapos umuwi po sa amin. Nadatanan ko nga po yung inakot pamilya ko po, iyak na iyak, saka pa yung anak. Napakarap po na makikita mo yung anak ko pong iyak ng iyak, na hindi mo po alam yung papaliwanag. Sa ngayon, ay tila nabunutan na daw ng tinig si Francis na makachat ang asawa. Nabuwas-buwasan na po yung kabok at medyo nakatrabaho na po ng ayos. Sabi ng Konsulada ng Pilipinas sa Hong Kong, natunto na ang lahat ng 72 OFW na naapektuhan ng sunog. Isa ang sinuwing palad na nasawi, si Marian Esteban. Ayon sa kapatid ni Marian, ang employer nito ang nagbalita sa kanila sa nangyari. Nakalabas pa po sila ng bata at saka yung kapatid ko sa bahay nila. Natrap na lang po sila sa 9th floor. Galing sila ng 24th floor, tapos na doon sa 9th floor nila natagpuan. Labis ang hinagpis at panghihinayang nila, lalo't matapos ang higit isang dekadang pag-OFW sa Lebanon at Hong Kong. Plano na raw ni Maria na manatili sa Pilipinas para makapiling ang 10 taong gulang na anak. Ikakasal na rin sana si Marian sa kanyang partner sa December 27 at nang huling makausap ang kapatid noong Martes, pinag-uusapan na nga raw nila ang pagnenegosyo. Sabi niya, uuwi ako at mag-business na lang tayo dyan. Tayo ng grocery tapos kainan. From the start, ano na yan, sir, OFW na talaga yan. Hindi siya nag-stay ng Pilipinas ng matagal. Opo. Oo. Lagi, lahat kaming kapatid niya, natulungan niya yan. Wala ring pagsigla ng hinagpis ang mga magulang ni Marian sa Jones Isabela na hindi nila nagawang ipagdiwang ang karawan ng kanyang ama kahapon dahil sa mapait na trahedya. Sobrang sakit sila. Ang lungkot. Kaya imbes na masaya kami ay naragsak kami at Pasko. Aan at akastanot yun. Mas mabilis ko mga mayaw dati bang kayo po. Pag makita mimit ka rin. Dinawag ni bakit anak medyo kain sa pwede na. Makan bayag na. Pilipinas sa Hong Kong at binigyan ng paunang tulong. Bukod sa ibibigay na relief goods, magbibigay din ng tulong pinansyal ang Department of Migrant Workers at ang OWA sa mga nasunugang OFW. Ang gobyerno naman ng Hong Kong magbibigay ng 150,000 pesos sa apektadong domestic worker. Mahigit 750,000 pesos naman para sa mga nasugatan, habang mahigit 6 million pesos namang ibibigay sa pamilya ng mga namatay. Para sa GMA Integrated News, Marisol Abduraman, Nakatuto, 24 Oras.